Alam mo ba na napakadali lang gumawa ng kakanin? Oo, kung gusto mo palang umorder niyan, dulce de leche natin. Lagay ko na lang yung link sa baba. Pero bago yan, bago tayo mag-start sa procedure, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. Oo. So, ayan, ang lagay natin dito ay muscovado sugar. Ito yung ginamit ko kasi ito yung meron tayo. Pero gamit ka na lang ng ibang asukal kung gusto mong, ayaw mo ng matapang na lasa. Powder yung nilagay natin, tsaka asin, tapos tubig. Next dyan, haluin mo lang. Oo, halo-halo lang, ganun lang. Napakadali lang recipe nito, di ba, bongga? Pagkahalo, warm water pala yung ginamit ko dito ha, para mabilis malusaw yung asukal mo. Tapos lagay tayo ng glutinous rice powder, rice flour, ganoon. Glutinous rice flour ha. Tapos ayan. All-purpose flour. Tapos haluin mo lang. Yan, haluin mo siya hanggang sa mag-smooth yung texture. Pero kahit hindi naman smooth, pwede na. Kung hindi naman pang tinda. Ako kasi di ko naman tinitinda ito, kami lang kakain. Kung gusto mong smooth yung gawa mo, pwede mong salain. Oo. Sa hinge cups naman, ang ginamit ko dito mga 90 ml. Pero pwede kong gumamit ng iba pang size kung anong gusto mong size. Pero kung gusto mo naman gumamit ng mga typical na molder, katulad ng puto molder, kuchinta molder, ganyan. Pwedeng yun yung gamitin mo. Oo. Tapos pahid ka lang ng mantika. Bale, dito siya hinge cups na to, pwede kang hindi gumamit nito. O kaya gawin mo siyang molder. Kasi disposable, bukod sa disposable siya, pwede mo rin naman gamitin yan ulit. Reusable and disposable siya. So, pwede mo hugasan ulit yan, tapos gamitin mo ulit. Ang kinaganda lang, may takip na rin siya. So, hindi mo na kailangan gumamit ng tela sa takip. Oo. Hindi ka mag-aalala na, alam mo na mataluan yung mixture mo ng tubig o anong moisture galing sa steamer. Okay, sa pagsalin ng ating mixture sa pinakalalagyan, nakadepende sa iyo kung gagamit ka ng measuring cups o kaya kung gusto mo timbangin, kung gusto mo pare-parehas ang sukat niyan ng serving. Ako kasi tansya-tansya lang eh. Oo. So, ayan, sa ating electric cooker na drip pour, ayan, meron na siyang steamer. Ganda nito. Sakto lang yung size niya, hindi maliit, hindi rin malaki. So, nagpakulo na ako ng tubig dyan, tapos sinalang ko na yung ating kakanin. Sa pagluto, depende na sa'yo. Oo, pwede mong tansya-tansya na lang. Hindi naman siya na-overcook. Hindi naman siya mabilis ma-overcook. So, tansyahin mo na lang. Mga 10 minutes, tapos another 15 minutes, ganyan. Basta tansya-tansya. Ganun lang naman ako magluto. Kasi nga, kami lang naman din ang kakain. So, kapag ka magtitinda ka, ano mo na lang, orasan mo na lang. So, ano yung unang oras mong niluto. So, ganun, sunod-sunod na lang, ganun. Ang gulo, no? Kasi talaga dito eh. Hindi ako magaling magpaliwanag. Di rin ako magaling mag-voice over. So, kahit na marami nang babash dyan, wala tayong magagawa. Hindi ako perfecto eh. Hindi ako kasing galing ng iba. Basta itong recipe na lang itry nyo. Masarap naman siya. Oo. Yun nga lang, sa mga ayaw ng masyadong matapang ang lasa sa muscovado sugar, yung mga asukal na lang na puti o kaya yung brown sugar ang bilhin mo o kaya yung mga segunda. Yung muscovado kasi matapang. Sa mga gusto pa lang umorder nitong ating dulce de leche, homemade ko yan, sarili kong gawa. Oo, ayan. Lagay ko na lang yung link sa baba kung saan mabibili. Okay, pwede na COD dyan. Order lang kayo kung saan nyo gusto bumili. Ganon. Lagay ko na lang yung link. So, pwede, itong ginawa nating sapin-sapin, pwede kang maglagay ng toppings na dulce de leche, pwede rin namang hindi. Kasi yung mixture na ginawa ko dito, matamis na. Oo, kaya, nakadepende na lang sa kakain kung gusto maglagay ng toppings. Okay, pwede kang maglagay din ng latik, ganon. Okay, ito na yung recipe. Sige na, goodbye, good luck.